Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga kalamay nga daw, kanatutaran welcome din sa itong panagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga ikalayas, mga igala, no? Kamusta yung adlaw karon, no? Hindi ulan na problema karon, no? Actually, magwala na may mga weather disturbance karong nahuna, sumala pa sa pag-asa, mga igala, pero talaga may posibilidad, mga igala, nga, no? May mga posibilidad nga makangyapan ng ulan naatay. Kasi natin itong mga gagmay pag-ulan, no? Tawagan na is isolated thunderstorms, no? Pwede maka-apekto dila sa itong lugar, no? Padili kay siya ito ingon na ito makabaha para sa itong hitabo atong, I think, Sunday, no? Saan mo ginato na pagsulbad ng baha, gid mga higala, no? Hantod sa upaw pa ato ang kabukiran, mga higala, mo padayon gid ng baha, gid mga higala, no? Infrastructure
ang makakuan dira siguro no dili na siya kanang ingan ang klase nga flood control, dili na siya makakuan, dili na siya makapugong gyud sa mga baha gid mga higala no. Need gyud nato gid magtanom ta mga higala no, okay, para sila mo musuyop sa mga actually mga higala lagi pa tendency nga mo baha gyapon, pa dili gyapon mo, dili siya dili siya mudako mga katambayan no. In fairness pod no, pag undang sa ulan ni undang pa ng baha no, so magbaha ra gid magulan. Ang pinakapangit nila mga katambayan kung human sa ulan nagyapon ang baha, kana moy laay karon no, kana moy makalaay mga tambayan kay kuan no. Tawagan ni kanang si tawagan na ganin niya kanang mo na ang laay karon kay tawagan ni laay in the sense na kuano magdugay, stagnant ang tubig kay tungod sa bara, hindi ka kuan, wala siyang laay mga higala. Anyways mga higala, dinita sa atong isigutan mga higala, ato aning tambayan mga higala no. Kining gipahigayon nga drug test sa ato ang Police Regional Office 11 niya tong Martes mga higala. No? Actually wala pa may result mga higala, and I think samot kasi ko na magawas ang result mga higala no. So kani siya mga higala, meaning ani no, ato ang kuno I think 721 ka mga kuno ka mga personahe sa ato ang Police Regional Office 11 mga higala ang ilang gipahigayon sa random drug test mga higala no. So ang kuan ni mga higala gipakita lang kani mga higala nga seryoso gid ang PNP mga higala, although daghan na magbatikos mga higala no on the part of the Philippine National Police mga higala with regards aning with regards aning maong issue no, gina-recycle ang kuan, or naman po'y addict di sa inyo, or naman po'y kuan sa ngalan nga nagpa-drug test sila o ilang ginapresenta sa media mga higala no, pasabot ana mga higala, seryoso gid na no, seryoso gid nga to ang kuan no, seryoso to ang Police Regional Office 11 or atong kapulisan no, tibok PNP organization mga higala, seryoso gid sila mga higala no, nga dapat wala nagagamit sila hang kuan no. Pero although kuan mo gud mga higala, di mo guna ninyo di mo pugod na to na control pud gud mga higala kung sa hunahuna sa tao, mara mga kriminal gud mga higala, watak balo sila nasa una no. Di lang nato na makuha ang pag tawagan ni kanang kanang nari ni siya kanang tendency di kanang nakabuhat na siya krimen. Di man na pareha sa Minority Report mga higala nga kaya pugnan ang krimen mga katambayan no. Kakawan mo itong Minority Report palabas ni Tom Cruise na ang I think 2001, 2002 na nga movie mga katambayan no. So dili kita to siya makontrol gyud mga higala no. So karon mga higala no, there is a kuno nga padayon gihapon di ang internal cleansing mga higala no. Bisan pa man loyo sa mga batikos nga madawat karon sa kapulisan mga higala no, padayon gyapon silang mandato mga higala nga siguruhon no nga ang mga naa sa sulod sa PNP organization mapa-commission man non-commission officers, non-commission officers, or even ang mga non-uniform personnel mga higala no. Wala gusto nila siguruhon nga wala nagagamit mga higala, pero mo pud lagi na kay dudas mga tao mga higala kay kuan ra lagi no. Katura mga gagmay sa mga siguro gagmay o kato mga walay lakas na backer, pero di po siguro nga na wala ebidensya nga naingon nga kalakaran. But anyways mga higala, tanang paminaw no ang pahayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine de la Rey mga higala alang sa maong lakang mga higala nga gibuhat sa taong Police Regional Office 11. Paminaw na to. Pahigayon mo o drug test no sa tanang mga employee sa tanang mga personnel under sa regional headquarters. Pinakabukon yung ma'am nagipailalam sa drug test, and usa ba ni random ba ni or jud murag kaning routine ni siya? Okay, ang itabo ko gahapon, random drug test to siya sa 721 ka regional headquarters personnel
gilangkuban sa 204 ka non-uniform personnel or katong mga civilian nato na mga personnel, 70 ka police commission officers kundi katong mga from lieutenant colonel up to the colonel. And I'm sorry, lieutenant to colonel. And then for the non-commissioned officers, 447. So sa pagkakaroon, nagpaabot pa kita sa result, gikan sa Regional Forensic Unit 11, kung negative ba tanan or na ay nag-positive. Pero definitely, kung sa gani ang result, may update kita mo. So part yapon ni sa katong internal cleansing nato. Yes, part gihapon ni siya sa internal cleansing nato sa kapulisan, labi na kay amo ang hanay kami jud ang nagapa-implement sa campaign against illegal drugs. So dapat walay nagagamit or na-involve sa illegal drugs sa among hanay. Kay kung naamang galing kasuhan gid ni sila, and then for dismissal. And wala man sa good time moral residency kung dili nato mapakita sa katawhan na kami dili na involved, wala na involved sa illegal drugs or any illegal activities. Maon nang natay ginahimo na random drug test. Kato na mention naman ako sa inyo in a year na jud ni kaisa nga mag-undergo o drug test. Pero depende pa na siya sa command kung na ay additional pa na mga drug test na ipahigayon sa mga personnel within that year. Apan, katong mga na-assign sa drug enforcement units, every now and then dito sila gina-undergo og drug test. So, munang ang amo pong kuan sa katawhan kung naamoy mga nahibalan o nailhan nga naa sa among hanay nga na-involve. No, dili lang sa paggamit, kunyari nag-involve sa pagtulak sa illegal drugs or any illegal activities, please do inform us kay dili jud namo na sila i-tolerate. So kani sila ma'am is more on RHQ. Ang how about sa other units ma'am? Yes, kani RHQ pa ni siya na schedule. Dili man nato gud i-announce kung kanus ang sa mga police division offices and city police offices pati na sa RMFB. And, yes, apil si RD. so walay exempted. So kay kuan mo no, apil man po ninyo pati mga non-uniform personnel. Yes, no? apil ang non-uniform personnel. So wala gid ligtasan sa 15. Yes. Oo. Madakpan gid sila gihapon, masakpan nato kung na-involve sila for any illegal activities, labi na kani sa illegal drugs. Ilisig kay nga kami ang ga-implement na napoy nagagamit or nag-involve in any way nga instead na magtabang na ma-eradicate, kundi man gid na ma-eradicate or minimize ang meaning sa illegal drugs sa Davao Region, ang kailangan manggod nato nga limpyo pod ang hanay sa kapulisan. Para lang ma'am no, ato refresh lang ma'am. Unsa ba mahitabo ma'am if ever na atong isa sa mga personnel found positive for the use of illegal drugs? Okay, makasuhan ni siya og criminal and admin case. And of course, moagi gihapon siya og due process. Pero sa mga na found out nga nagagamit og illegal drugs, wala na dismissal jud from the service ang penalty sa ilaha kay mo man ang highest na penalty sa ani na mga cases. Dili ba sila moagi na for example para sa mga private sector na pwede sila i-agi og rehab kung first offense pa lang nila or walay ingon ana sir. Wala ingon ana. So kunyari mag-positive siya, pwede na mo sila i-recommend for rehab, no? Pero tanggal yun sa trabaho. Kaya na-adyo na siya sa amo ang dismissal from the service, ang highest na penalty. Pero syempre pagka-positive na sa ilaha, pag result na positive, tagaan man po sila o chance na i-contest nila ang maong resulta for re-examination sa ilahang urine. Pero same specimen ang gamiton. Dili ingon nga mangihi sila usab kay muna po to'y gamiton pag-test, dili siya. So Same urine kung gusto nila i-contest ko siya na result. pwede iagi po sila kaning confirmatory test ma'am. Yes. Before na mo
i-announce nga nag-positive siya sa drug test, niagi na gyud siya og confirmatory test. So, after the confirmatory test, kung i-contest nila, another, test for the same urine sample ang gamiton. Dili inyo na mangi sila og usab. So dili sila yagi itong hair follicle. Wala tong sa hair fall sa urine ta na kuan na drug test. Okay. So, mga higala, no? Ang pahayag ni Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa Police Regional Office 11, mga higala, no? So, mga ito yung giingan, mga higala, no? Internal part siya sa internal cleansing sa itong PNP, mga higala. So, gusto kila masiguro, mga higala, no, nga luwas, no? Or gusto nila masiguro nga wala ay dyan nagagamit mga higala. Pero dagang ito mga puliso na nga madakpan. Karoon ang uban kay magsibat, nagtago-tago na, nagsibat-sibat na mga higala, no? Kay hadlok, masakpan mga katambayan. Anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik na atong hisgutan tong very unfortunate mga higala na event, no? Nga atong pulis nga nakapatay siyang partner, no? Diya sulod sa sakyan. Well, very unfortunate mga higala. Sayang ang karir mga higala, no? Kapila naging problema gid siguro sa recruitment siguro, no? Or malusutan ba? Or grabe lang gid ang pressure. O takabalo mga higala. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinomdom ni ato si Bianan. Yes, mga higala, balik kita dito sa panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga higala, no? Anyways, mga higala, dinita sa to ang hisgutan ng mga higala, no? Medyo sad part di sa to mga higala, no, nga ato ang kapulisan mga higala is na-involved sa krimen gino. Well, sad siya, no, in the sense nga sila ba dapat ang sila ba dapat ang kaning protector nato sa krimen mga higala. But well, dili wala man siya nang manuglain, no, medyo personal kuan siya mga higala, siya medyo personal ni siya nga decision niya mga higala, no, after atong allegedly, no, base sa mga report, no, gipakuan sa to ang mga higala sa kapulisan mga higala is napatay ni ang partner sulod sa sakyanan ba to or pick up pick up to mga pick up ba to o lagi pick up lagi sa may Palmahil dapit mga higala, no. Well, makaingon ko very unfortunate mga higala kay anong nimisampot sa ingon nato, no. So meaning mga higala, kaning mga kaning mga tawhan ng mga higala, grabe siguro ang nakuha na sa utok mga higala, no. Well, di man siguro na sige ginagamit nato kaning sa mental health nila mga higala, no, kay basin pagpasulod nila sa kapulisan mga higala, okay pa sila, no. Medyo syempre yang gingan gid mga higala, no, nga okay pa sa sugod mga higala, pero kada kung kumabanat-banatan ng mga pressure mga higala, pressure gikan sa serbisyo, plus pressure gikan sa imo kung kinsa man ang nakapalibot sa imuha, nandiyo tendency siguro nga mo bubuto, no. Mo na isa sa mga isa sa mga ginakuha na ko mga higala nga ligi ko dapat manag-iya og baril, no. Okay, wata kabalo sa dagan sa panahon mga higala, okay ra nga mapatay ko kaysa naman ako makapatay mga higala. Good na storya good kay lisod kayo na yung mga higala pag mawala na tag control, sa panahon karon mga higala uso yung social media, no. Okay lang tag ka ng kuan mga sawan, di ba parehas na pag makakaso ka mga higala, mabasa ra na nimo sa media, so pilpila ra may na-access ana karon tanan na na-access sa impormasyon mga higala, share awan gani pang repost pagani na, di ba. So aning kuan, no, very unfortunate ang nahitabo diri mga higala, no. Palmahil Street sa may Bahada. Palmahil Street sa may Bahada. Abang si obrero. Ay, okay, murag obrero man nga picture, obrero man nga picture. Ang base sa kuan, Palmahil bagid ni. Oo. Lagi, Palmahil sa may obrero mga higala. So, nang nahitabo gid mga higala, no. Sus.
Ay, naku, ni surrender siya mga higala. Sayang kani si Corporal Perez mga higala. 37 anyos pa ba yun taad ni? Sayang ang karir, no? Sayang ang karir gid niya mga higala. No? So, anyways, mga katambayan nato ipangutana si kung unsa na ba ang kaso, unsa update ani mga higala, no? Ang pamilya unsa update ani kasuha mga higala. Unsa pay buhaton sa tuang kapulisan, especially Davao City Police Office kay Davao City Police Office may tungod na-assign siya sa usa ka police station, I think sa may Ecoland, sa Ecoland siya mga higala, no. So mo ni nahitabo sa iya mga higala. So amo gini pangutana kay sa atong acting city director mga higala na si Colonel Hansel Marantan mga higala, kung usa na ba ni or sabay atubangon ani ni kuan ni sir, no? Sayang. Tingin ko sayang gid mga higala, no? Sayang. Ay nako. Anyways, mga higala, alang sa ubang mga detalye nga angay natong masabtan may bawaan mga higala, no, atong paminawan mga higala na si Colonel Hansel Marantan, ang acting city director sa Davao City Police Office. Paminaw na to. Corporal Perez, anong administrative case ang tatarapin ninyo, sir? At gumugulong na ba kayo? Well, ngayon, nasa restrictive custody supposedly, but he was arrested. So, that's a procedure. On the administrative, we will be filing, or I think we will file just right now, a grave misconduct born out of that murder. So, tingnan natin, we cannot give you more details on that, kasi just recently, they inquested naman siya. He is under custody. Obvious naman na yung mga ebidensya doon. What more? I think it's confession already. And just recently, I was informed na positive naman siya sa paraffin. So all the forensic examinations leading to that case positive naman. So, What will now happen, sir? he will be jailed. That's a heinous crime. Aside from imprisonment. He will be dismissed from the service. Your criminal liability is your administrative liability. Sir, aantayin na lang ba yung court order, sir, para matransfer siya doon sa BJMP? Yes. No, hintayin natin yung commitment order. We call that commitment order. So ano talaga yung motive, sir? Motive niya? Yes, why he killed the woman? Sabi nila, as pure as selos. Paano ang selos, sir? Nangyari? Ay, hindi ko alam. Merong Selos nga eh. Saan nga nagmula ang selos? Well, on the investigation report, this is the second time na I was informed about him. The last time at Bahada, hinostage niya the same girl. Selos again. So there was negotiation. Fortunately, he surrendered right away. Kasi we were there with the SWAT already. We take him down. Ngayon, nagbati ang daming pumasok na mga negotiators. He acceded with the negotiation. So, na-file siya ng kaso on that. May administrative case filed by the victim sa kanya. Now, naulit na naman during his birthday. Birthday niya yun the 39th birthday. Same. May mga issues like GCAS issues, selos issues, combining it together, that resulted to that incident. Very unfortunate. So may history na gano'n eh? Yes. I would like to take this opportunity na that's very unfortunate kasi it belongs to the police force, di ba? So, though we don't condone those kind of demeanors of our men, but these are isolated cases. I always say isolated cases. We cannot control the mind of these people. So, sabi nga ni Chief PNP, we have to go back to the coping mechanism. That's why we directed our commanders to evaluate our men one by one, kasi kukunti lang naman yan, para tingnan what's the mental condition. And that, well, we can start with the recruitment, selection and training of this police force. Kasi from the start, diba? Garbage in, garbage out. So it's hard to correct yung mga gano'n. Kaya we have to do good in the recruitment. Kasi 6 months is not enough for the correction or for the formation of these people. Even 4 years or even 5 years. Kaya dapat magaling ang recruitment, selection and training ng PNP. Now we are doing it naman. Ngayon, ang
borrowing the word of Chief PNP, sabi niya, if no one is accountable, everyone is irresponsible, she said. So I agree with that. So, sino ang complainant ng kaso? We are complainant. The state. That's the heinous crime. It's the state. So, ang family, Kami na. sir, ano ang communication? Well, reinforcing the complaint of the PNP kasi. Anong mangyayari sa benefits ni Police Corporal Perez? Wala, that will be forfeited. Already ngayon, sir? There's a process to that. Sir, yung evaluations namin, it's psychological. Yung evaluation na yung inutos sa mga commanders. We will wait for the evaluation of the experts. Kailan nangyari yung alleged hostage, sir? Kailan nangyari yun? No, I'm not particular with the date. Maybe 2 weeks now. 2 weeks or 3 weeks ago. March 17. Within this year, within this year lahat? Yes, within this year. So may kaso na nauna doon, sir? Meron na. Admin and criminal in fact, case. may hearing siya supposedly nung Monday, di ba? May hearing siya supposedly nung Monday. Maybe that could be one of the point of argument between the two. So, Pero sabi, Different girls, sir, no? Different, same girl, yeah. pero sabi nila sir is parang nag-execute ng affidavit of desistance. I'm not particular about that. Kasi I've talked with my investigator, sabi niya, the subpoena is still on. So, ibig sabihin, papatawag pa siya. Pero so nag-duty siya that time, sir, after the first case? Duty-wise, he performs well, but sometimes, when it comes to emotions, ang hirap kasing i-size up yung mga emotions ng mga individual. You must have to be with your family from home to the office. Pero, very possible, di ba? May anak ba si Corporal Yes. Perez, sir, sa yung wife niya? Yung illegal wife. Meron, no? Yes, Digos. So, even the family, members of the family are being dragged na sila dito. So, we try to separate the issue from the family, but it's not possible. It's always ma-involve talaga yung members of the family. Hindi siya lasing, sir, no? During that time. Yung commission. Hindi ako makapag-comment yan. Birthday niya nun eh. Tapos nag-drug test ba sa kanya, sir? Wala. Nag-drug test parang hindi naman. Parang hindi siya under the influence of prohibited drugs. Yes. Okay, next question. Mga police members of the DCPO, I am your city director, no? You have seen the pain na nangyari dun sa Perez case, the Corporal Perez case. I will not belabor this because you are old enough that I must have to look after you. Your family is already. So, can you be more upright? And can we be more? I will include myself. Can we be more upright in dealing and strengthening human relations from the family, from our respective families to others? Sabi nga kanina sa Justice Zone ni borrowing the words of Judge Rowena Adlawan, sabi niya, in fact, that's one of the points na pinag-usapan na kanina eh. Huwag kayong makikialam sa iba and you maintain your lifestyle as humble and meek as possible kasi ito yung magiging source ng animosities ninyo dyan. So, very motherly kanina na giving the pieces of advice to the police force kasi may tinawag ko lahat yung mga hepe ko hepe and the investigators para makinig sa judges. And well, the good judge herself very motherly giving the pieces of advice. Sayang ang career niya. Very sayang talaga yung career. It would have been a bright career. Magaling naman siya. But with that kind of situation, nothing left. He will rot in jail. Sir, dito sa DCPO, may ilang mga pulis ba na they're facing WCPD cases? Like sa families? There are some. I cannot tell you the exact numbers now. There are some. Not only in DCPO, maybe in Region 11, mga pogi factor. Under, ano na yan, sir? Problem. Under trial na yan sa ES, sir? Yes, under trial. Even third level officers, they are involved. Sana hindi ako ma-involved. So
Sir, gano'n ka importante maging loyal na pulis sa asawa Siyempre, niya? dapat loyal tayo, di ba? So, mo ito mga igala, no? Ang pahayag ni Acting Davao City Police Office Director Colonel Hansel Marantan, mga igala, no? So, lisod kayo mag-speculate, mga igala, no? Lisod siya. Kano no, kayo marag lalong manggod, no? Siyaw na, nanaday kasudaan na, tapos marag yung balik na di ay, or nagbalik na sila, na sila ikuan sa una. So, tapos, daghan og mga speculation niya ko nga dili pod na to maingon pod na mo ni dahilan, no? Nagsagol na mura po nagsakon si pod siguro suicide, no nga nagpatong-patong na ang tanan na nagpatong-patong na tanan ng mga unsa ni mga rason, no? Nagpatong-patong mura po nagsamad mga igala nga mura ay kanang dinunggaban mga igala nga wala natanggal mga igala kung ano nga sa kadugay dugot na bugatan na gid siya mga igala, no? O mo na siya ang kuan. So anyways mga igala, dapat to kanang ibalik kuan na to moral lapa baka na karon ra ko ban mo pumunta ka mahisel kanang every Monday na MRP moral recovery program nga kada Lunes mga igala. Oh, na may kwento na mga pastor, no, nga mga volunteer mo libot diha sa mga opisina sa kapulisan, tapos mag-stress story ang mga pulong sa Ginoo, o di ba? Pero medyo kuan magbuna kay naman mga dili mga Catholic, dili mga Christians, mga igala na mga kuan no, na mga pulis, so medyo unfair po, no, pero napo na sila ilain nata, no? Napo ilain nga kuan na mga igala po. Well, what's wrong with kuno sharing lang man na may gala ay di lang gid man dani, no? Sharing lang na nga dapat angay buhaton, di ba? Ay lang pud i-challenge ang faith pod sa usa ka tawo. Okay, di na magsugod ka sa karon ng problema pod, no? So mao na ang kuno. Amo ta pa ba naka? Napaka na moral recovery program nila every Monday. Pero bitaw sayang ang career mga igala. Sayang po ang posisyon, sayang ang benepisyo, sayang tanan, sayang ang kinabuhi. Nako. Anyways, mga katabay, watay kong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga galakoy na kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod na usab, daghang salamat, ug mayong adlaw kanatong tanan.